Seguridad. Bilisan mo. Bitawan mo ako. Lidaki ang lumapit ka rito. Gagawin ko sa'yo to. Anong nangyayari? Narinig ko na sa kasal ni Wang Yu. Yung video ng asawa niya at ni Ginoong Li. Nakalabas na sila. Lidaki ang putang ina mo. Tumayo ka dyan. Ikaw, babae. Paano mo magagawa yan? Anong kinalaman ko dito? Sila ang nagkamali sa video. Nahihiya pa nga ako. Paano mo nagawang sabihin yan? Ngayon, alam na ng lahat na isa akong berde ng pagong. Wang Yu, ikaw na walang hiya. Tumigil ka dyan. Liu Jiao. Paano kita tinrato nitong mga nakaraang taon? Hindi ka ba sigurado sa loob mo? Ano bang hindi ko naibigay sa'yo? Gusto mo bang makasama ang gunggong na iyon? May mukha ka pang magsalita. Sa kabila ng kita mong napakaliit, karapat-dapat ka bang mag-alaga sa akin? Nakita mo ba ito? Rolex. Ibinigay ni Ginoong Li. Itong piraso na ito ay katumbas ng 10 taon mong sahod. Kaya nga, para lang sa pera. Siyempre, para sa pera. Si Ginoong Li ay may taunang sahod na milyon. Hindi mo ito makikita sa buong buhay mo. Dahil alam mo na ang tungkol dito. Tigil na ang kasal na to. Swerte na nga. May simula na. Liu Jiao. Lidakiang. Ulol. Binibiro mo asawa ko. Papapatayin kita. Wang Yu, may sakit ka ba? Siyang asawa mo ang lumapit sa akin. Wala akong ginagawa, nagre-record lang ako ng video. Sino bang makakaalam? Nakalabas na ito. Maaari ba itong isisi sa akin? Pumunta ka sa impyerno. Bastos. Ngayon, lahat na ay nakakaalam. Ikaw ay ang Green King busy. Nakakahiya ka ba? Mga lalaki, mas maganda kung medyo bobo tayo. Wang Yu, naitanggal ka na. Lumayas ka na sa akin. Hintayin mo ako. Gagawin ko sa'yo to. Naku, talagang may magandang palabas dito. Ay naku, ito ay. Anong pinapanood mo? Tara na, tara na. Ang magkasintahan na ito. Hintayin mo ako. Nakatukoy ng maraming sama ng loob. Sino ang nagsasalita? Gusto mo bang yumaman ng mabilis? Gusto mo bang magtagumpay sa buhay? Gusto mo bang mangibabaw sa lahat? Gusto mo bang lampasan ang lahat ng nanakit sa iyo? Nakakaranas na ako ng mga ilusyon. Sa pamamagitan ng pagsusuri, ikaw ay itinuturing na pinakamahiyahiyang lalaki sa mundo. Binabati kita, matagumpay mong nabayn. Ang sistema ng tagapangalaga ng bulaklak. Opisyal nang nagsimula ang landas ng pagbabalik. Tagapangalaga ng bulaklak. Sistema. Sa pamamagitan ng pagsusuri, sa loob ng 20 metro sa unahan, may isang babae sa kaliwa na nangangailangan ng tulong agad. Target na tao. Lin Mingyao. Malupit at matatag na boss. Layunin ng misyon. Tulungan si Lin Mingyao na makaalis sa pang-aabuso ng mga goons. Gantimpala sa misyon. Isang pangunahing kahon ng kayamanan. Lin Mingyao. Hindi ba't si Ginoong Lin mula sa aming kumpanya? Ano ba ang pangunahing kahon ng kayamanan? Huwag kayong lumapit. Lumayo ka. Babae, samahan mo kaming maglaro. Ay, hindi pala. Totoo, siya nga. Huwag kayong lumapit. Bitawan niyo yung babae. Bitawan niyo yung babae. Anong ginagawa mo? Gusto ko rin itanong, anong ginagawa niyo? Gumagawa ng masama sa araw-araw. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo naman balak na maging bayani at iligtas ang babae, di ba? Ano bang pakialam mo dito? Umalis ka. Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Habang andito ako, walang makakalapit sa'yo. Sa katunayan, ikaw ang target ng aking misyon. Talagang may mga taong walang takot na manghihimasok sa ating mga plano. Buwisit, wala ka na bang takot sa buhay mo? Sira na. Sa isang pandinig, sinasabi ng sistemang ito na kailangan kong iligtas ang tao. Pero dalawa sila at isa lang ako. At pareho pa silang may armas. Magkakaroon na ng laban. Kailangan kong mapalo. Sistema, bigyan mo naman ako ng tulong. Tapos na. Nadaya ako nitong sistemang ito. Ano ba talaga ito?
Ito pala ay isang duwag. Ayaw mapalo. Kaya umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Huwag. Una, sirain mo siya. Tapos dahan-dahanin mo itong maliit na babae. Saktan ko siya. Sandali lang. Tumakbo na. Ngayon ay huli na. Hello, Tio. Hindi pa sila umaalis. Mabilis kayong pumunta dito. Hahaya kang mag-report. Bola-bola. Tinuruan na tayo ng guro mula pagkabata. Kung may kailangan, hanapin ang tiyuhin. Wala ka bang natutunan? Oh, nga. Tumayo kayong dalawa, huwag gumalaw. Huwag gumalaw ah. Darating na ang tiyuhin. Bilisan. Tumakbo. Tumakbo ka. Eto. Ganyan lang ang tapang mo. Tapos lalabas ka para gumawa ng masama. Buti na lang matalino ako. Salamat sa iyo. Walang anuman. Walang anuman. Congratulations sa pagtapos ng misyon. May gantimpala na isang pangunahing kahon. Cash na gantimpala na 1,880,000 yuan. Magkano? 1,880,000 yuan na pumasok sa WeChat. Pumasok sa WeChat. 1.88 milyong yuan. Talaga bang totoo? Napakadali. Ganito na lang kadaling makuha ang ganitong pera. Hindi ba't ako'y yayaman na? Isang maliit na transfer lang, 2 milyong yuan na. Mukhang mayaman ka ah. Ako rin, unang beses ko lang malaman na pwede akong ganito kayaman. Walang anuman. Yun nga. Yun nga. Anong nangyari? Paano mo sila nakilala? Kilalang kilala mo ako. Nga. Ikaw ba hindi ang general manager ng Lin Group? Ako si Wang Yu. Ako ang maliit na leader ng operasyon ng Lin Group. Maaaring, sa iyong katayuan, dapat lang na hindi mo ako kilala. Pero nakita na kita sa kumpanya noong isang beses. Noong isang beses. Ngayon, hindi na ako. General Manager ng Lin Corporation. Anong nangyari? Kalahating buwan na ang nakalipas. Pumanaw ang tatay ko. May nagbago ng testamento. Nawala na sa akin ang lahat. Wala na akong anuman. Paano nangyari ito? Akala ko na iligtas ko siya. Makatutulong siya sa akin na ayusin. Yung si Li Daqiang. Ngayon mukhang wala na talagang pag-asa. Anong ingay yan? Ito ay... Wang Yu. Pwede bang? Tulungan mo ako. Sabi mo, Lin Zong. Kinuha nila ang lahat sa akin. Wala na akong pera. Isang araw na akong hindi kumakain. Pwede mo ba akong dalhan ng pagkain? Akala ko isang matapang na babae, boss. Nababa sa ganitong kalagayan. Parang mas masahol pa sa akin. Bagong misyon inilunsad. Tulungan si Lin Mingyao na malutas ang pangangailangan sa pagkain. Gantimpala ng misyon ay isang mid-level na kahon. Isang beginner na kahon ay 1.88 milyon. Ang mid-level na kahon ay talagang hindi basta-basta. Kung hindi ito maginhawa, ayos lang. Paano naman magiging ayos lang iyon? Tara na, tara na. Punta na tayo kumain. Kumain ka niyan. Oh, kumain tayo ng masarap sa Tayanan Hotel. Hindi na kailangan ng ganoon kabuti. Sige, kahit anong makain lang. Paano naman magiging basta-basta lang? Kailangan kumain tayo. Kumain tayo ng pinakamaganda. Tara na. Siyempre, ikaw ang aking Diyos ng kayamanan. Sa wakas, yayaman na ako. Wang Yu, talagang okay lang na kumain ka ng kaunti. Walang dahilan para sa... Boss Lin, pakinggan mo ang aking plano. Dati ba, madalas kang kumain dito? Huwag mo na akong kutyain. Hindi. Hindi ko iyon ibig sabihin. Bobo ako sa salita. Hindi ako marunong makipag-usap. Huwag kang magalit. Iniligtas mo ako. At dinala mo ako kumain ng masarap. Kailangan kitang pasalamatan talaga. Huwag mo lang akong pasalamatan.
Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Sige na. Wang Yu. Zhang Yu. Bakit ka nandito? Nandito ako para magpaliwanag kay Jiao Jiao. Ayoko nang makipag-argumento sa kanya. Pumunta ako dito para kumain. Ihanda mo ako ng isang private room. Yung tahimik. Hindi ako nagkakamali, di ba? Gusto mo talagang kumain dito. Ate Jiao Jiao. Wang Yu. Liu Jiao Jiao. Bakit ka nandito? Nasabi ko na. Tapos na ang usapan natin. Bakit? Gusto mo bang magulo? Ano ba iyan? Binigyan kita ng 8,000 yuan na dowry. Ngayon, hindi na matutuloy ang kasal. Ibalik ang dowry. Talagang nandito para magulo. Jiao Jiao Jay. Gusto mo bang tumawag ng pulis? Sige na nga. Sa katunayan, siya dati ang aking kasintahan. Wang Yu. Ayaw ko munang makipag-usap sa'yo. Umalis ka na. Ano? Ano? Kasintahan. Tinamad akong makipag-usap sa'yo ngayon. Mingyao, tara na tayo. Ay. Pumasok ka na. Dito ako para kumain. Kung hindi ako kakain, para saan pa ako nandito? Wang Yu. Nagalit ka ba nung araw na iyon? Nasira ba ang isip mo? Alam mo ba kung saan ito? Basta't nakapunta ka dito para kumain. Hotel Chenan. Sapat na ba? Dito lang para kumain. Walang tigil sa kakasabi, ano? Sinasabi ko ikaw, wala kang karapatang kumain dito. Pumunta ako rito para kumain ng kaunti. Kailangan pa ng kwalifikasyon. Yuyu, sabihin mo sa kanya, kung magkano ang minimum na gastusin dito. Kami ay sa Tayanan Hotel. Ngunit ito ang pinakamarangyang hotel sa Timog Lungsod. Minimum na gastusin, 99,000. Is that for one person? 99,000. Did you hear that? Quick, get lost. 99,000 for one person, right? How about for two people? That would be 198,000. Hindi naman ito mahal, di ba? Sigurado akong kakainin ko ang pagkain ito. Narinig mo ba? Bakit hindi ka pa umalis? Kung ganon, hindi naman ito mahal. Ang pagkain ito, sigurado akong kakainin ko. Wang Yu o Wang Yu. Bakit hindi ko alam noon? Na kaya mong magyabang ng ganito. Buti na lang naintindihan ko. Na gusto mong magpanggap na mayaman sa harap ng babae. Ayos lang, Wang Yu. Hindi ka pa kasal sa akin. Bigla na naman akong nakahanap ng isa. Ano naman kung nakahanap ako? Sa pinakamababa, hindi ako katulad mo. Nangyari ito pagkatapos nating maghiwalay. Ikaw, masaya kang lihim na. May ibang lalaki at nagre-record pa. Buwis buhay. Ikaw. Yan ay iyong ilusyon lang. Ganon ka. Kawalang saysay. Ako pa nga ang bulag at naisip kang magustuhan. Kung hindi, sino pa? Makakakita sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-alala patungkol dito. Maraming tao ang may gusto sa akin. Tama ba, Yaw Yaw? Tama ba, Yaw Yaw? Tulungan mo ako. Hello. Hello, ako si Wang Yu. Nakasintahan. Nilin Mingyao. Talagang nahanap mo nga. Hindi lang ako nahanap, kundi si Yaw Yaw rin. Mas maganda ang katawan niya kaysa sa iyo. Mas maganda siya kaysa sa iyo. Lahat-lahat ay mas mahusay siya kaysa sa iyo. Nakita ko rin si Yaw Yaw. Pagkatapos, nalaman ko lang na ang dating kong pananaw talagang hindi maganda. Ikaw, ang tanga mo pala. Ninakaw ka niya. Alam mo ba? Ikaw pa ang tanga. Akala niya mabuti siyang tao, pero hindi. Talaga ba? Sa tingin mo, bakit niya dinala ka dito? Sa lugar na ito, gusto niyang ipakita na may pera na siya, di ba? Sa totoo lang, isa lang siyang walang kwentang tao. Isang pulang-pulang tao. Talaga, sa tingin ko, mayaman siya. Sinasabi mong bobo ka. Totoo nga, bobo ka. Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. Sinasabi ko sa iyo, noong kasama ko siya, noon, bibili siya sa akin ng cellphone na kailangan pang bayaran ng 36 na buwan. Ngayon, kaya ba niyang ilabas ang 1,000 piso? Sabi ko na, walang hiya ka ba? Noong una, ang bait-bait ko sa'yo. Tapos magtaksil ka pa rin sa akin.
CJ, may lakad ako ngayon. Hindi na kita kakausapin. 18,980, tama ba? Kodigo na. Ito ba ay isang pagkukunwari? Ngayon, gusto kong makita kung ano ang makukuha mo na bagay. Pumasok ang 79,000. 8. Ano? Ano ba? Saan ka nakakakuha ng ganong kalaking pera? Hindi tayo ngayon. Anong koneksyon nito? Saan galing ang pera ko? Obligado ba akong ipaliwanag sa'yo? Ano bang pakialam mo? Yaw. Tara na. Sandali. Wang Yu. Kailangan mong ipaliwanag sa akin ng maayos. Saan galing ang pera? Anong pakialam mo? Bakit ako mag-explain sa'yo? Siyempre, may kinalaman ito. Ako ang manager ng malaking bulwagan. Siyempre, kailangan malaman. Saan galing ang pera? Anong bagay ito? Ngayon, maraming telecommunication fraud. Napakarami. Kung ang kumpanya namin ay makatanggap ng nakauna pera, mawawala ng visa ang account. Siyempre, dapat malaman kung saan galing ang pera. Na itong si Liu Jiao. Talagang nakakainis. Tingnan mo ang itsura mo. Wang Yu, itong pera mo, galing ba sa online loan? Sige, alam na. Kumuha ka ng utang. Para sa babae. Talaga namang handa ka. Kaya, maaari na tayong kumain. Tara na. Wang Yu, ikaw at siya, kumain at mag-usap ng dahan-dahan. Tara. Ate Jiao. Noon, palagi kitang naririnig na nagsasabi. Bakit siya ganoon ka-wake? Ngayon lang nakita. Mukhang medyo lalaki naman. Lalaki anong? Utang. Makipag-date. Siya lang ang kayang mag-isip ng ganito. 20,000 na yun. Nagsusumamo para magmukhang mayaman. Kaysa sa akin, na walang pakialam sa pera. Mas malakas pa siya. Gusto niyang magpanggap na mayaman. Hayaan mo siyang magpanggap. Tingnan ko kayo matapos kumain. Ano ang pambayad? Hindi naman ganoon kalaki itong 200,000. Tama ba? Sa kasal, nangyari ang ganitong bagay. Siyempre, nahihiya ka. Ngayon, kailangan ko ang lahat. Itinuturo ang ulo ko. Sinabi na ako ay isang Green King bar. Ano ngayon? Sino ang dapat sisihin? Sarili lang ang dapat sisihin sa pagkabulag. Nakasalubong ng maling tao. Sa huli, ang puso ng tao ay hindi mo alam. Kilalang tao, kilalang mukha, ngunit hindi kilalang puso. Ganon din ang tatay ko noon. Naniwala siya sa maling tao. Kaya umabot tayo sa ganitong sitwasyon. Na ganito na ang kalagayan. Ano ba talaga ang nangyari, Ginoong Lin? Ano bang nangyayari? Kapatid kong lalaki. Ang tatay ko ay palaging may kasama niyang nagnenegosyo. Kakauwi lang ng tatay ko ng Pekin ang testamento at itinaboy ako sa pamilya Lin. Kaya, ang taong ito sa buong buhay niya ay natatakot na makakita ng maling tao. Ay, Ginoong Lin, tingnan mo, kumain ka pa ng kaunti. Bibigyan kita ng kaunti. Ayos na, salamat. Sapat na ito. Kakakilala lang natin. Hindi tayo magkakamag-anak. Bakit ganito kabait ka sa akin? Talagang salamat sa iyo. Ay naku, kakakilala mo lang sa akin. Matagal na kitang kilala. Sasabihin ko sa iyo. Noong panahon na iyon, yung mga lalaki sa departamento. Iyon, Boss Lin, ano ang plano mo sa susunod? Maghanap muna ng trabaho. Kailangan kong kumita para sa sarili ko. Kahit paano, kailangan kong mabuhay. Kung hindi ko alam kung saan ako titira. Wala akong matutuluyan. Baka ganito na lang. Ginoong Lin, sa hinaharap, susuportahan kita. Susuportahan mo ako. Siyempre, ikaw ang aking Diyos ng kayamanan. Basta't alagaan kita. Magiging pinakamayaman ako sa buong mundo. Malapit na talaga. Hindi. Lin Jiao, may problema ka ba? Hindi mo ba nakita na kumakain tayo? Walang pakialam sa mata mo. Paano ka maglilingkod? Walang nagsabi sa'yo na huwag kumain. Pero primero tienes que.
Pagarla kwenta individual. Ano hi terminado di comer. Di ko kwenta hablas. Elay si terminas di comer naitivas. Hey sir una kwenta pendiente. Higastado 20 mil. Como konsumom ni mo? Magtatakas ako. Para sa pagkain mo. Hindi sapat ang 20,000. Alainan. Tingnan ko. 72,000. Magkano? 31,000. Tama. Kailangan mo pang magbayad ng 12,000. Ang math ninyo ay, itinuturo ba ng SE teacher? Ganitong mga bagay lang. 32,000. Binibiro lang ako. Kami ay lahat. Nakapresyo ng malinaw. At sinabi ko na sa iyo noon pa, na hindi ito lugar na pwede kang pumunta. Ngayon, naguguluhan ka na, di ba? Ngayon, naguguluhan ka na, di ba? Cash o credit card? O utang ka ulit ng 12,000. Sandali lang. Tingnan ko nga. Bakit ang mahal naman? Sige na nga. Sa antas ng edukasyon mo. Sayang lang ang effort. Sa tingin ko, ikaw rin. Di ka na makakautang ng malaki. Buwan-buwan. Mag-ulat. Sabihin mo. May mga taong nagmamalabis. Kumakain ng libre. Sino ang kumakain ng libre? Hindi naman ako. Hindi ko maibigay ang perang ito. Naiisip ko lang na kayo. Mali ang menu. Mukhang nagmamaganda ka. Nasanay ka na, di ba? Parang ganun na nga. Naiintindihan ko na. Dinala mo ang babaeng ito. Dito para kumain. At gumagastos pa ng ganito karaming pera. Para sa akin ba yan ginawa? Gusto mo akong pagsisihan, di ba? Parang may problema ka sa ulo. Anong klaseng tanong yan? Sobrang taas mo tingin sa sarili mo. Sa akin. Isa lang iyang walang kwentang bagay. Ah, hindi. May amoy pa ang utot. Kahit utot, wala kang halaga. Ikaw, Wang Yu. Walang silbi ang pagiging matigas ng bibig. Maghintay ka na lang na umiyak sa bilangguan. Yu, tumawag ng pulis. Sandali lang. May problema ba? Ito, at yung mga ito pa. Hindi namin pinindot. Ito ay peke na bill. Gago kang Liu Jiao. Para lang akong niloloko. Kahit peking libro ng account ay kaya nilang gawin. Ako, ito ay tunay na resibo ko. Sister, para dito. Nagsinungaling ka sa isang. Bumigay ka, sulit ba ito? Mula pagkabata hanggang ngayon, ako ay laging nasa. Mga librong binabasa ko sa abroad. Kasama na ang Ingles sa akin. Isa na sa mga katutubong wika ko. Di mo ako matutunan ng ganito. Ay naku, lahat kayang ikwento. At nag-aaral pa sa abroad. Miss Liu, di ba? Kailangan kitang paalalahanan. Ang paggawa ng peking record ay labag sa batas. Mas magandang mag-report na lang kayo. Para makita nila kung sino talaga ang nagsisinungaling. Tama nga. Di ba, hindi ka ba magre-report? Ngayon, agad-agad. Dapat mag-report ka na. Ayaw mong mag-report, di ba? Kung ayaw mong mag-report, tutulungan kitang mag-report. Mag-report ka na. Anong nangyayari dito? Linda Qiang. Anong nangyari dito? Linda Qiang. Wang Yu. Bakit ka nandito? Dakyang J. Ito si Wang Yu. Pumunta siya dito para makialam. Kumain ng libre ng walang bayad. Wang Yu, hindi mo rin tinitingnan. Anong lugar ito? Bakit ka pumunta dito para kumain ng libre? Ako ang nagbayad ng 200,000. Naibigay ko na ang minimum na bayad. Sinasabi mo pa bang kumain ng libre? Sa kakayahan mo lang, kaya mo pang makakuha ng 20,000. Noong huli, sa kumpanya, binayaran mo ang utang ko. Hindi pa nga ako nakakapagbilang sa'yo. Ngayon, sa akin ka pa rin bumagsak. May 20,000 ba ako? Sila ang pinakaalam. Jiao. Talagang nagbigay ng 200,000. Pero iyon ay utang niya. May utang pa siyang 120,000 na hindi pa nababayaran. Ito rin ay isang libreng pagkain. Nangutang para makakain. Talaga namang tao ka. May kasama pa siyang babae. Kumanta ng duet. Kuya Dakiang. Kilala mo ang aming boss. Dapat makuha ang aming pera. Babalik ka na. Huwag mag-alala. Nagsusunod pa rin kami sa script. Hindi ba ito?
Ginoong Lin. Ginoong Lin. Ako ang nagtatrabaho sa pangkalahatang manager ng Lin Group. Levine Meng Yao. Kaya pala, may ganong kalaking pera siya. Nahanap niya pala ang mayaman. Wang Yu. Ikaw pala ay isang umiasa sa iba. Wang Yu. Bago kumagat ng malambot na tinapay, huwag kalimutang magtanong ng mabuti. Si Lin Mingyao ay pinalayas na sa pamilya Lin. Ngayon, ang buong pamilya Lin ay sa atin na. Sabi ni Ginoong Jiang, siya ang may kapangyarihan. Maghanap ng kumagat ng malambot na tinapay. Maghanap pa ng expired na. Wang Yu. Nakakalungkot ka talaga. Dakiang. Bakit nandito ka? Uminom ka ba? Gong Jiang. Tingnan mo nga. Sino siya? Kapatid na babae. Siya yung sinasabi mo. Kuya mong nakawin ang ari-arian mo. Kapatid na babae. Sa panahong ito, saan ka pumunta? Kuya, sobrang hirap hanapin kita. Bakit mo ako hinahanap? Nakuha mo na ang pamilya Lin. Hindi ka pa rin masiyahan. Kahit na, bago mamatay ang tito, ibinigay niya sa akin ang grupong Lin. Pero, basta't gusto mo, handa pa rin akong bigyan ka ng pagkain. Tama na ang pagpapanggap. Hindi ba't gusto mong mamatay ako? Pinsan, bakit ngayon? Ganito na lang. Kasama ang isang walang kwentang tao. Hindi ba? Kumakain ng libre. Magsalita ka lang. Huwag mo akong atakihin. Anong ibig mong sabihin sa kumain ng libre? Parang hindi makabayad sa sinuman. Hindi mo pa nababayaran yung 120,000. E di parang libre na pagkain yan. Kayo ang may gawa ng peking libro. Sige na. Si Mingyao ay pinsan ko. Itong pagkain sa akin na lang. Hindi. Anong ibig sabihin? Kung sinabi mong ayos lang, ayos lang. Parang hindi ka makakain kasama ng iba. Binibigyan ka ng mukha ni Jiang. Huwag mong sayangin. Kailangan ko ba ng mukha mula sa kanya? At ikaw, Sudakyang. Nagsasalita ako sa iba. Anong kinalaman mo dito? Gusto mong magpanggap, di ba? Kung gusto mong magbayad, ako ang magbabayad sa Ontario. Paano ka magbabayad? Sa bill na ito ang kumpanya namin. Yung dati mong maliit na duty. Ito na ang 20. Lahat ng ito ay utang niya. Saan ka pa makakakuha ng 120,000? Eh kung meron ako, kung meron ka, lulukod ako sa'yo. Tatawag akong lolo. Alaynan. Ayos. Sang-ayon na tayo. Kaya magdadagdag ako ng taya. Sige, sabihin mo. Kung makakakuha ka ng 120,000. Sagot ko na ang kain na ito. Pero kung hindi mo makuha, umusad ka na mula dito. Mag-rolling at mag-crawl. Oy, ayos lang. Nandyan na naman ang nagmamadaling magbayad. Nagmamadali na naman. Nagmamadaling lumuhod at tawaging itay. Ayos lang yan. Tinanggap ko na. Wang Yu, akala mo hindi kita malalaman, ha? Mamaya makikita mo. Hindi ka na makakaiyak. Binabati kita sa pagtapos ng misyon. Nakakuha ka ng isang katamtamang kahon. Nakakuha ka rin ng pera bilang gantimpala. 1,888,000 yuan. At, sumpa, salita ng katotohanan. Pumasok sa WeChat. 1,888,000 yuan. Gaano? Gaano? 1,888 milyon. Diyos ko. Katamtamang kahon. Talagang 1,888 milyon. 10 beses na mas mataas kaysa sa mababang kahon. Naging 10 beses. Wang Yu, akala mo ba ay isang sirang ringtone? Kayang takutin tayo. Talagang gusto ng pera. Nababaliw na siguro sa pagnanasa. May mga tao, kapag wala namang anuman, mas gusto pang ipakita ang kung ano-ano. Talagang kakaiba. Tingnan mo na lang. 20 oras 56 minuto milyon. Diyos ko. Kanina, sino ang nagsabi na dapat lumuhod at humingi ng tawad? Sino ang nagsabi? May nakarinig ba? Walang nakarinig.
Ikaw lang ang ganyan. Alam ko rin na ikaw ay hindi aamin. Ngunit, Ginoong Jayang, 2 milyon lang naman ito. Isang pagkain. Basta huwag lang magtanggi. Ilan ang pera mo? Wala akong kinalaman dito. Meng Yao, kung kakain ka ng mabuti, tara na. Wang Yu, sabihin mo ang totoo. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Bakit dati? Huwag mo akong sabihan. Kung okay ang utang ko, bakit ko sasabihin sa'yo? Wang Yu, hindi ka maaaring magkaroon ng ganong kalaking pera. May duda ako sa'yo na nagnakaw ng ari-arian ng kumpanya. Li Daqiang, may problema ka ba? Hindi naman ako accountant. Paano ako pupunta? Mangnakaw ng ari-arian ng kumpanya. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Sumama ka sa akin sa presinto. Nakatuklas ng host. Nasa ilalim ng banta. Maaaring gumamit ng tunay na salita para sa depensa. Tunay na salita. Mataas na antas ng sumpa. Gumagamit. Maaaring utusan ang sinuman na gumawa ng kahit ano. Limitado sa 1 beses bawat araw. Ang lakas nito. Tamang-tama. Subukan muna. Li Daqiang, inuutusan kita. Lumuhod ka. Li Daqiang, inuutusan kita. Lumuhod ka. Anong nangyayari? Daqiang, anong problema mo? Ano ang ginagawa mo? Bakit ka lumuhod? Bakit ganito ang mga binti ko? Hindi sumusunod sa utos. Ang tindi nito. May ganitong kakayahan. Hindi ba't dapat akong lumipad? Sobrang galing ng sistemang ito. Bumangon ka na. Ang nakakahiya naman. Wang Yu, ano ang ginawa mo sa akin? Pwede ba akong tumayo? Anong kinalaman nito kay Wang Yu? Ano ang koneksyon nito? Hindi mo ba narinig kanina? Pinapabayaan ni Wang Yu na lumuhod. Agad siyang lumuhod. Hey, hey, hey. Huwag kang magbula-bula. Kakatapos lang marinig ng lahat na may isang tao na nagsabi na kapag natalo, kailangan magpatira pa at tawagin siyang lolo. Wang Yu, sa tingin mo karapat-dapat ka na ako'y magpatira pa at tawagin kang lolo. Ano nang ginagawa mo ngayon? Ikaw, mukhang matigas ang iyong dila, Bakit ang mga binti mo ay sobrang malambot? Huwag kang mag-aksaya ng salita. Tumayo ka na. Hindi ako makabangon. Sige na. Dahil ako si Ginoong Li, talagang naninindigan ka sa mga pangako mo. Kaya gagawin ko na lang ang kahihiyan ko. Patawarin na kita. Pero yung gongye na yun, siguro huwag na lang. Hindi ko kayang tiisin. Ganyang kahiyap na apo mo. Meng Yao, tumayo. Uwi na tayo. Wang Yu. Gong Lin, maupo ka lang. Ito ang inyong bagong bahay ng kasal. Gong Lin, maupo ka na muna. Pupunta muna ako para magbuhos ng tubig. Huwag na lang naisipin. Napakahirap. Mahirap makapag-ipon ng kaunti para makabili ng pang-umpisa. Nakapirma ng 3 taong utang. Lahat ng paghahanda ay nagawa na. Pero sa huli, dahil sa nangyaring ito, bakit parang napakayaman mo na? Bakit kailangan mo pang umutang? Parang, hindi ka naman tulad ng mayayaman. Hindi ba't dahil sa'yo ito? Hindi dapat ipakita ang yaman. Kung sakaling malaman ng iba, kung malaman nila, hindi natin masisiguro na hindi sila. Tama ka, ganito talaga. Kung dati, hindi ko rin maiisip. Isang ordinaryong empleyado sa kumpanya ay nakatuklas na 1 milyonaryong mayaman. May higit sa 20 milyon lang. Hindi kasing yaman ni Ginoo Lin. Kung hindi ka magkakaroon ng problema, mas marami pa ako kaysa sa iyo. Pero ngayon, wala na talaga akong anuman. Wang Yu, salamat sa pagtanggap mo sa akin. Ay naku, huwag kang masyadong magalang. Na-detect ang Lin Mengyao. Tumaas ang pakiramdam ng host sa kanya. Na-i-trigger ang pangunahing misyon. Pangunahing misyon. Layunin ng misyon. Tulungan si Lin Mengyao na mabawi ang grupo Lin.
Gantimpala sa misyon. Isang espesyal na kahon. Espesyal na kahon. Maliit na 2 milyon na lang. Ang espesyal na kahon ay hindi aabot sa bilyon. Ngayon totoo na. Magiging mayaman na tayo. Ay, ang sakit naman. Kuya Dakiang, ano bang nangyayari? Alam ko ba? Nakakniel ako ng 3 oras. Namanhid na ang mga binti ko. Hurry up at maghanap na kayo ng ice pack para sa akin. Maglagay ng ice pack. Si Wang Yu na ito. Anong pinagmulan niya? Wala namang espesyal na pinagmulan. Dati siyang maliit na leader sa kumpanya. Alam ng lahat. Alam ng lahat. Isa siyang tamad. Walang pera. Sino ang nakakaalam? Bakit siya naging napakayaman? Tiete. Wala akong pakialam kung saan siya galing. Basta't pinahiya niya ako. Naghahanap siya ng kapahamakan. Hanapin ang ilang tao para patayin siya. Ako na pupunta. Nagising ka na. Kumain ka na. May inampon akong isang tao. Malupit na babaeng boss. At pinayagan pa siyang magluto para sa akin. Noon ay nangangarap. Hindi ko akalain na ganito. Anong nangyari sa'yo? Wala. Kumain ka. Okay lang. Hindi ko inasahan. Si Ginoong Lin ay marunong palang magluto. It's said, masarap. Noong hindi ako nagtatrabaho, madalas akong nagluluto para sa sarili ko. Unti-unti natutunan ko na. Lunok. Ngayon, hindi na ako si Ginoong Lin. Simula ngayon, tawagin mo na akong Meng Yao. Meng Yao. CJ. Meng Yao. Sa totoo lang, magaling ka na. Maraming mga babae ngayon. Hindi na nga marunong magluto. Hindi marunong magbomba. Nakaplano na ako. Sa mga susunod na araw, lalabas na ako. Maghahanap ng trabaho. Kapag kumita na ako ng pera, lilipat na ako ng bahay. Bakit ka lilipat? Hindi ba comfortable dito? Sapat na ang kwarto. Hindi naman tayo nakatira ng hindi kasya. Pero hindi ko naman pwedeng manirahan dito palagi sa'yo. Walang problema yan. At sa tingin ko, hindi mo na kailangang maghanap ng trabaho. Kung talagang kulang ka sa pera, sabi mo sa akin na ibibigay ko sa'yo. Sa kabila ng lahat, ikaw ang aking Diyos ng kayamanan. Hindi kita pwedeng palayasin. Oh, Meng Yao. Sabi mo, ang pinsan mo ang nagdisenyo. At itinaboy ka palabas. Bakit hindi? Tulungan kita na bawiin ang Lin pamilya. Kailangan mo akong tulungan na bawiin ang Lin pamilya. Tama nga. Lin pamilya. Talagang sa iyo ito. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng mga bagay sa kanilang tunay na may-ari. Ngunit ngayon, pag-aari na ni Jiang Yi ang pamilya Lin. Wang Yu, alam ko na medyo may pera ka. Pero para kay Jiang Yi, hindi ito gaanong halaga. Hindi kanya matatalo. Huwag kang mag-alala. May paraan din ako. Hintayin mo lang. Babalik ka sa pamilya Lin. Kasi ito ang pangunahing misyon. Iyan ay isang espesyal na kayamanan. Alaynan, maaari ba akong magtanong sa iyo? Sige, sabihin mo. Gusto mo ba ako? Gusto mo ba ako? Hindi tayo nagkakilala dati. Nakita lang tayo ng ilang beses. Pero una, sinagip mo ako. At dinala mo ako para kumain ng masarap. Ngayon, handa ka pang tumanggap sa akin. At sinasabi mong tutulungan mo ako. Bawiin ang pamilya Lin. Hindi ba't dahil gusto mo ako? Naiintindihan pa nga ako niya ng mali. Alam kong hindi maganda ang tanong na ito. Pero ako ay isang tao na tuwirang makipag-usap. Alaynan, kahit nakakakilala lang natin. Pero nakikita ko na isa kang mabuting tao. Ay naku. Mukhang bibigyan na kita ng good person card. Pero sobrang ikli pa ng panahon na magkakilala tayo. Pwede bang bigyan mo ako ng kaunting oras? Mag-isip-isip ka muna.
Mas makabubuting magdagdag pa ng kaalaman. Tinutulungan kita kasi. Hindi mo ba ako gusto? Ang ganda-ganda niya. Ang husay-husay niya. Kung sakaling mapakasal ka sa kanya. Ay, dapat nagkamali ako ng pagkakaintindi. Pasensya na. Alaynan, wala kang pagkakamali. Sa totoo lang, sa kumpanya, madalas, nagtatalo-talo ang lahat tungkol sa iyo bilang Diyosa. Sasabihin mo na hindi mo gusto, di ba? Siguradong hindi totoo. Kaya, maaari ba akong mag-isip-isip? Siyempre, maaari. Sa anumang kaso tungkol sa damdamin, hindi mo ito mapipilit. Magandang pagkakataon ito para magkaalaman tayo. Sige, tapos na akong kumain. Aayusin ko na. Kumain ka lang ng dahan-dahan. CJ. Ito ay nagbibigay ng pera at superpowers. Ngayon, maaari pang makuha ang Diyosa. Sistema. Ikaw ang kapatid ko. Hindi. Siya ang tatay ko. Kapatid Wang. Ako ito. Ako si Zhang Yu. Zhang Yu. Bakit ka tumatawag? May mahalaga akong sasabihin. Gusto kong sabihin sa'yo. Sa Hotel Dihaw, 540. Sasabihin ko sa'yo ng personal. Ang tanga-tanga mo naman. Ay, Wang Ji. Bakit ka pa ngayon lang nakarating? Matagal na kitang hinihintay. Anong kailangan mo sa akin? Paano ba ito sasabihin? Ay naku, pumasok ka na. Way, ikaw. Anong balak mo? Kapatid Wang. Kahit na hindi tayo, masyadong nag-usap noon. Pero matagal na rin tayong magkakilala. Alaynan, paano mo nagawang itago sa akin? Ako ang nagtatago sa'yo. Ako. Ako ang nagtatago sa'yo. Ano ba ang itinatago ko sa'yo? Yung pera. Dati, palaging sinasabi ni Liu Jiao. Bakit ka ganyan kaawa-awa? Naisip namin na sobrang kapos ka. Napakalalim ng iyong pagtatago. Talagang makatotohanan ang mga babae. Ngayon na nakita nilang may pera ako. Iba na ang kanilang ugali. Huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Wala akong pera. Ako na ang pinakamahirap. Nagmamagaling ka pa. Kahapon, nakita na kita. Mayroon kang higit sa 2 milyong deposito. Alaynan, kapatid Wang. Alaynan, paano mo nakuha ang perang ito? Alaynan, hulaan mo. Hulaan ko. Mayaman ka na talaga. Alaynan, nagpapanggap na mahirap. Para lang subukan si Liu Jiao. Kung totoo bang mahal ka niya. Kayo mga mayayaman, hindi ba't ganito ang gusto nyo? Ito ay tinatawag na pagsubok. Akala ko ganito ka mag-isip. Sa tingin ko, tama ka talaga. Ha. Buti na lang matalino ako. Isang tingin lang. Si Wang Ji, hindi basta-basta. Huwag kang magbiro. Naalala ko dati, na madalas kang mang-asar sa akin. Ngayon, ako ba? Paano ko naman maaasar ka? CJ, hindi mo ba sinabi sa telepono na may mahalaga kang bagay? Magsalita ka na tungkol sa bagay na ito. Ay, gusto kita. Wang Ji, gusto kita. Hindi. Ano ba iyan? Gusto kita, Simula nang makilala kita, naramdaman ko na ang galing mo. Gusto kita.
Hindi. Zhang Yu, anong problema mo? Anong ginagawa mo? Wang Ji, basta't hindi na kayo ni Liu Jiao Jiao. Hindi na kayo mag-aasawa. Magkasama na lang tayo. Bakit hindi tayo? Nagsama na tayo. Simula nang dumating itong sistema, kuya. Ang swerte sa pag-ibig. Sunod-sunod na mga hindi magandang pagkakataon. Hindi ito maganda. Kuya Wang, talagang gusto kita. Ay naku, sama-sama na tayo. Kuya Wang, anong ginagawa mo? Talagang gusto kita. Gusto mo ba ako? Sa tingin ko, gusto mo lang ako dahil sa pera ko. Ay naku, Wang Ji. Paano mo naman nasabi yan tungkol sa akin? Huwag kang magbiro, sasabihin ko sa'yo. Noon, kapag nakita mo ako, parang nakita mo lang ang langaw. Bakit ngayon sinasabi mong gusto mo ako? Ang galing mo talagang umarte. Kailangan mo pang mag-practice ng mabuti. Sino ba namang mayayaman ang hindi gusto niyan? Lalo na, kung milyonaryo pa. Kuya Wang, sinasabi ko ito ng totoo. Basta, mas maganda ako kay Liu Jiao Jiao. Mas bata ako sa kanya. Mas maganda ang katawan ko kaysa sa kanya. At saka, si Liu Jiao Jiao ay nagtaksil sa'yo. Nilagyan ka ng berde sa ulo. Ako, iba ako. Ay, nakalimutan mo ba? Mukhang may iba ka pang kasama. Siya nga. Walang pera, walang kwenta. Hindi tulad ni Kuya Wang. Gwapo at matikas. Ay, huwag. Naranasan ko na. Kaya ayokong isali ang iba. Babalik ako para makipaghiwalay sa kanya. Bakit ka pa makikipaghiwalay? Alam mo na dapat na ganito ang sasabihin mo. Hindi na sana ako pupunta. Ay naku, Wang Ji. Huwag kang umalis. Hindi. Lidakiang. Nais ko sanang maghanap ng paraan para sa'yo. Lidakiang. Nais ko sanang maghanap ng paraan para sa'yo. Para sa akin. Narinig ko kay Liu Jiao Jiao. Kahapon. Naiinis ka kay Ginoong Jiang. Pinahanap niya si Lidakiang. Naayusin ka. Mag-ingat ka ah. Ginoong Jiang. Jiang He. Kakausapin ko siya. Para tulungan si Mingyao na mabawi ang Lin family. Hindi ko akalain na mauuna pa siyang kumilos. Tingnan natin kung sino ang mauuna. Kuya Wang, kung mabuti ba ako sa'yo? Nakatulong ba ako sa'yo? Malaki ang naitulong ko. Sa isang paraan. Totoo, malaking tulong nga ang naibigay mo sa akin. Salamat sa'yo. Kaya natin. Hindi ka ba napapansin na? Lagi mong sinasabi yan. Pwede bang baguhin? Ako kasi, mas gusto ko pa rin. Yung mga babae na mahinhin. Dream Yao. Umalis ka na pala. Anong ginagawa mo? Nakikita ko na. Isang piraso ng maruming damit. Nais kong tulungan kang maglaba. Ito ang sariling amoy kong damit. Paano mo mapapahaya na ikaw ang maglaba? Ako na lang ang maglaba nito. E di hindi naman ako pwedeng. Hindi gumawa ng kahit ano. Ikaw, dapat ay manatili ka lang sa bahay. Iyon na ang pinakamalaking tulong mo sa akin. Ano ito sa mukha? Sa mukha. Sisi kay Zhang Yu. Marumi ang bibig. Mingyao, pakiusap, pakinggan mo ako. Talagang hindi ito totoo. Walang anuman. Ito ay tungkol sa iyong pribadong buhay. Walang dahilan para ipaliwanag mo sa akin. Maglilinis ako ng bahay. Ay, sistema, babala. Sistema, natukoy na si Lin Mingyao ay naiinggit. Sistema, kapag siya ay labis na nagalit. Sistema, magdudulot ito ng pagkabigo sa pangunahing misyon. Sistema, babala. Ano? Naiinggit siya. Hindi pwede. Iyan ay isang espesyal na kayamanan. Hindi natin maaring hayaang mabigo ang misyon. Mingyao. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Ganito kasi ang nangyari. May isang babae na ang pangalan ay Zhang Yu. Kaibigan ni Liu Jiao Jiao. Kahapon nakita mo na siya.
Tumawag siya. Sinabi niyang may napaka-importanting bagay na kailangan akong makita. At pagkatapos, pumunta ako sa hotel. Pagdating niya sa hotel, pinahiga niya ako sa kama. Sabi niyang gusto ako. Gusto akong halikan. At syempre, ayaw ko. Agad ko siyang itinapon sa kama. Ganito nakuha ang marka na ito. Walang anuman, Wang Yu. Wala tayong anumang relasyon. Huwag mo na akong bigyan ng paliwanag. Hindi pwede iyon. Nagsiselos ka na. Kung hindi ako magpapaliwanag, wala na akong pag-asa. Nagsiselos nga. Hindi nga ako nagsiselos. Meron ka. Wala kang magagawa kahit hindi mo ito aminin. O sistema. Mabilis, tulungan mo akong mag-isip ng solusyon. Ayon kay Lin Mingyao, sa pagbabago ng emosyon, maaaring pakainin ng host, o magbigay ng regalo, o tulungan siyang makamit ang kanyang nais. Patahimikin si Lin Mingyao. Kumain. Mingyao, nagugutom ka ba? Mayroon bang gusto kang kainin? Pumunta tayo kumain ng masarap. Hindi ba't kakakain lang natin? Kaya, regalo na lang. Mayroon ka ba ang mga gustong bilhin? Bibigyan kita ng kahit ano. Wala naman akong gustong kunin. Wang Yu, pangarap. Ano ang gusto mong maabot na hangarin? Tutulungan kita na makamit ito. Basta't hindi ka magalit sa akin. Masaya na ako. Talagang hindi kailangan, Wang Yu. Kakakilala lang natin. At saka wala naman tayong relasyon. Tigil! Mingyao, pakiusap na. Hayaan mo akong tulungan ka sa isang bagay. Tulungan mo naman ako. Hoy! Sige, naiintindihan ko na. 院长， 林小姐是吧？钱带来了吗？ 钱， 林小姐，我已经说得很清楚了，我们这儿不是慈善机构，现在房间紧缺，你要再拿不来钱，我们只有请他离开了。等会儿，我听你们说什么钱？怎么回事？林小姐，这位是？ 他是我朋友王宇。 哎妈呀，什么钱啊？ 王先生是吧？是这样，林小姐的奶奶一直在我们疗养院疗养，林小姐已经2个月没有付费用了，所以我们只能让她离开。哦，我听明白了，你们缺钱了是吧？多少钱？你说个数。 这2个月的费用一共是6万元左右，要是想继续住的话，得要预交半年的费用。行，别算了，我头疼。要不这样，我给你200吧，什么时候用完了，什么时候告诉我。不过我有个要求，用你们这儿最好的条件。你要是条件不够好，我可放心了。王宇，这是我奶奶，这是我的事儿。这会儿别分什么你奶奶我奶奶的，咱们俩在一块儿不能分那么清啊！愣着干嘛？赶紧去啊！ 王先生，别开玩笑了。林小姐的经济状况我们很清楚。哦，觉得我没钱是吧？来，自己瞅。 Transportation. 10万、100万，能瞅明白吗？得嘞，王先生，您在这儿先休息。我立马去安排。有钱就是好，还可以看变脸，哼，还挺专业。 Mingyao, 你 ito ang lola mo. May Alzheimer siya. Ibig sabihin ay demensya sa matatanda. Ilang taon na ito. Matanda na ang taong ito. Kaya madaling magkasakit. Mingyao, huwag ka ring masyadong malungkot. Hindi ako malungkot. Sobra lang ang pananabik ko kay Lola. Kailangan kong samahan siya sa hirap. Ay, sandali lang. Sabi mo, Jayanghe, kayo ba ay magkapatid na pinsan? Yan, hindi ba ang lola mo siya? Lola. Tunay na lola. Kahit sino ay mapapalabas sa bahay. Itong gago at walang hiya. Talagang hindi iniisip ang pamilya. Kahit nakaunti lang ang pagmamahal sa pamilya. Hindi niya magagawa ang pag-aagaw sa pamilya Lin. Ang sama-sama niya talaga. Pero, Dream Yao, mag-alala ka. Basta tutulungan kita na mabawi ang pamilya Lin. Sa tamang panahon, siguradong aayusin ko siya ng maayos. Wang Yu, yung taong ito,
hindi madaling pakisamahan. Hindi mo kailangang siyang saktan para sa akin. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Hindi ako matatakot na saktan siya. Ito ang tinatawag na pagkakita ng hindi makatarungan. At pagtulong sa pamamagitan ng espada. Dito lumalabas ang tunay na pagkatao ng isang bayani. Siyempre, ang pangunahing misyon ay napakahalaga rin. Isang espesyal na kayamanan. Wang Yu, muli mo akong tinulungan. Ay, walang problema, maliit na bagay lang. Natuklasan si Lin Mingyao. Stable ang emosyon niya. Binabati kita, may-ari, natapos mo ang misyon. Dahil sa mahusay mong pagtapos ng misyon. Gantimpala, katamtamang kahon. May isa pang panghuling kahon. Binabati kita sa pagkapanalo ng pera. 88,000 na gantimpala. Bakit 88,000 lang? Noong nakaraang pagkakataon, 20 milyon. Pero 20 milyon iyon. At ang spell na instantaneous technique. Instantaneous technique. Sistema, tatay. Ano ito? Advanced na spell ng instantaneous technique. Kapag ginamit, maaaring agad na mag-teleport sa tabi ng taong iniisip. Isang beses lang sa isang araw. Agad na pag-teleport. Isa na namang superpower. CJ. Ngayon mas excited na ako. Ano kaya ang nasa espesyal na kahon? Alainan. Siya nga. Ayos ka, Wang Yu. Nandito ka na rin sa wakas. Alam mo bang naghintay kami sa'yo? Gaano katagal na? Lidakiang. Ikaw ba ay parang plaster ng aso? Walang katapusan. Bakit ka nandito sa bahay namin? Siyempre, para manghuli ng magnanakaw. Manghuli ng magnanakaw. Kumusta? Kami ay mga tagapagpatupad ng batas. Tatanungin namin, ikaw ba si Ginoong Wang Yu, tagapagpatupad ng batas? Halos nakalimutan ko, sinabi ni Zhang Yu, na gusto nilang saktan ako. Ginoong Wang Yu, tayo ay nakatanggap ng ulat. Inakusahan ka ni Ginoong Lidakiang ng pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya. Pakiusap, makipagtulungan ka sa amin. Na sumama sa amin. Impossible. Isa lang siyang maliit na supervisor. Hindi siya makakapagpatunay ng anuman. Anumang bagay na may kinalaman sa ari-arian ng kumpanya. Na may kaugnayan. Sino ang nagsabing hindi siya makakalapit? Ipakita sa kanila ang ebidensya. Tingnan ninyo. Ito ang mga proyekto at kontrata na hawak ni Wang Yu sa panahon ng kumpanya. Nalaman namin sa pamamagitan ng investigasyon na siya ay nag-fake ng kontrata para sa sariling interes. Ito ay matibay na ebidensya. Anong ginagawa mo? Nais mo bang sirain ang ebidensya? Dahil ito ay ebidensya. Ano naman kung sumilip ako? Mga tiyo, dati akong general manager ng Lin Group, ng kumpanya. Kilala ko ng mabuti ang mga proyekto ng kumpanya. Maaari akong tumulong sa inyo na makilala ang tunay at pekeng. Hindi pwede. Dalawang tiyuhin. Si Lin Mingyao ay hindi na pangkalahatang manager ng Lin. Bukod dito, nakatira siya kasama si Wang Yu. Napakalapit ng kanilang relasyon. Sino ang nakakaalam ng kanyang sinasabi? Siyempre, hindi ito may tuturing na totoo. May kabuluhan ba ang ginagawa mo? Nakuha mo na ang pamilya Lin. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Kailangan mo bang puksain ang mga inosente? Huwag mo akong gawing biktima. Ngayon, Ngayon ako ay ang pangkalahatang manager ng Lin. May obligasyon akong tiyakin ang kaligtasan ng ari-arian ng kumpanya na hindi masira. Isang Ginoo. Agad ninyong hulihin si Wang Yu. Itong magnanakaw. Dalhin siya pabalik para imbestigahan. Dalhin siya pabalik para imbestigahan. Para hindi makaligtas ang nakawan. Kriminal. Handa kaming magbigay ng lahat ng ebidensya para sa investigasyon. Ginoo Wang Yu, pakiusap, sumama ka sa amin. Bumalik ka para sa investigasyon. Wang Yu, Wang Yu. Sabi mo, okay ka lang.
Bakit ka nagpapakita ng kayabangan? Dahil sa kaunting pera. Nagsimula ka ng magyabang. Ngayon, tinitingnan kita kung paano ka. Nagmamayabang. Lidakyang. Alam mo ba na minsan, nakakainis ka? Alam mo ba na ngayon, parang ano ka? Babaeng eunuch. Ano nang sinabi mo? Parang mga sinaunang eunuko. Kakaingay ng walang katapusan. Mas matino pa ang mga eunuko kaysa sayo. Tito, agad siyang hulihin. Nagmumura siya sa akin. Ginoong Lidakyang. May sarili kaming proseso sa pag-imbestiga. Pakiusap, manatiling tahimik. Huwag mag-ingay. Ako. Tumahimik ka. Ginoong Wang Yu. Pakipag-cooperate sa amin. Tanggapin ang investigasyon. Walang problema sa pagtanggap ng investigasyon. Wang Yu. Walang anuman. Walang anuman. Walang anuman. Dahil may problema. Kaya tanggapin ang investigasyon. Dapat lang. Mga Ginoo. Walang problema sa pagtanggap ng investigasyon. Ngunit bago umalis, maaari ba akong magtanong kay Lidakyang ng isang tanong? Huwag mag-alala. Ano ang gusto kong itanong? Hindi naman ito tungkol sa anumang lihim. Isang simpleng tanong lang. Ano ang balak mo? Lidakyang. Gusto ko lang sanang makipag-usap sa'yo. Bakit ka kinakabahan? Ako at ikaw. Ano pang dapat pag-usapan? Lidakyang. Sabihin mo nga, paano mo ako pinagsabihan? Anong sinabi mo? Ikaw, paano? Nang iinsulto sa akin. Sabi niya, ikaw, paano? Nang iinsulto sa akin. Kuya, narinig mo ba lahat? Wang Yu, ang laki ng loob mo. Sa harap ng tito, nagmamalaki ka pang mangbanta. Tito, dakpin mo siya. Walang ginawa si Wang Yu. Nagtatanong lang siya. Ano bang pakialam mo? Huwag ka nang makialam. Akala mo ba kasama ka rin? Ginoong Wang Yu, huwag nang magsalita pa. Sundan mo na ako pa uwi. Sa investigasyon, tungkol sa katotohanan, paano mo nalaman na ako ang naninira sa'yo? Inaasahan kong maipapahamak kita. Ito ang aking mga peking ebidensya. Ang layunin ay, siraan ka at ipasok ka sa kulungan. Anong sinasabi mo? Hindi ako nagbabalak kayo. Ito ang lahat ng ito. Mga peke kong ebidensya. Tumahimik ka. Sinasabi pa na ng huthot ako. Ito ang tunay na pananakot, Ginoo Jayang. Mga sir, dalawang Ginoo. Tingnan mo. Ayaw niyang papayagang magsalita ang tao. Ginoong Lidakyang. Ano ang ibig mong sabihin sa paninirang puri? Na sinabi mo kanina. Hindi siya nagsabi ng shoshu. Nakarinig kayo ng mali. Ginoong Jayang He. Mangyaring huwag hadlangan. Ang aming pagsisiyasat. Sinasabi ko, walang ginawa si Wang Yu na magnakaw ng ari-arian ng kumpanya. Ang mga kontratang ito ay pinaimbento ko para siraan siya. Na peke. Ang mga kontratang ito ay lahat peke. Ano ang sinasabi ko? Lidakyang. Inakusahan ka ng paninirang puri sa iba. Mangyaring sumama ka sa amin. Lidakyang. Inakusahan ka ng paninirang puri sa iba. Sumama ka sa amin. Anong paninirang puri sa iba? Anong sinabi ko kanina? Gong Jayang. Anong sinabi ko kanina? Nasabi ko na ba lahat? Tumahimik ka. Ay naku, kuya. Ako. Hindi ko rin alam kanina. Anong nangyayari? Wala na itong kontrol. Hindi ko siya pinagsabihan. Siya nga. Nagnakaw siya ng ari-arian ng kumpanya. Habulin na natin siya. Huwag ka nang magpalusot. Huwag ka nang magpalusot. Huwag ka nang magpalusot. Lahat ng sinabi mo kanina ay naitala na 922,950. Pakisama kami sa lawak 53. Para sa investigasyon 22,950. Ginoong Jayang, tulungan mo ako. Ikaw ang nag-udyok sa akin. Bigla ang dumating. Nagkaroon ng gulo sa bahay namin. Gusto mo lang umalis ng ganito.
Anong balak mong gawin? Kung susubukan mong manakit sa akin, tapos ka na. Alam mo pa, ito ay isang lipunang may batas. Magtiwala ka. Hindi ako ganun. Yung tipo na mahilig manakit. Huwag kang mag-alala, hindi ka rin magagawa niyan. Huwag ka ring maglakas loob. Wang Yu. Ngayon, nakaiwas ka sa akin. Pero huwag kang magpakasaya. Pero huwag kang magyabang. Marami tayong pagkakataon sa hinaharap. Dahan-dahan lang. Sinasabi ko sa inyo mga tao, may problema ang isip nyo. Gusto nyong gumawa ng masamang bagay. Kailangan pa talagang ipinapakita nyo pa ang sarili nyo. Takot na hindi malaman ng iba. Di ba? Siyempre. At ikaw, Lin Mingyao. Kung naging tapat ka lang, sumunod ka sa akin. Hindi ba't sa iyo ang Lin pamilya? Pero ang nangyari ay, kasama pa rin itong lalaking ito. Nakikipag-ugnayan sa akin. Gago. Tanga. Gago. Hindi ako makikisama sa tulad mo. Sa kasalanan. Kaya maghintay ka na lang. Sabay nating masira. Nga. Pagkatapos magpasikat, gusto mo nang umalis. Siguro. Masyado kang nagmamaliit sa tao. Ano bang gusto mong gawin? Sabihin. Paano mo talaga? Binago ang testamento. At sinakop ang pamilya Lin. Sino ang nagsabi sa'yo na binago ko ang testamento? Ang pamilya Lin ay talagang ibinigay sa akin ng tiyuhin. Impossible. Paano naman pwedeng hindi ibigay sa akin ang Lin family, kundi ibigay sa'yo itong dayuhan? Kaya magtanong ka na sa patay mong ama. Bless you. Nakalimutan ang tunay na salita. Isang beses lang sa isang araw. Walang anuman. Hintayin na lang bukas. Jiang He. Magsasagawa ako ng maayos para mapilitang umamin. Ano bang nangyayari? Wala namang ginagawa. Kalkulahin natin kung magkano pa ang natitira sa akin. Iniisip ko kung paano ko may tatabi ang perang ito. Sobrang dami ng pera. Kailangan talagang magplano ng maayos. Sa tingin ko, maaari kang magbukas ng isang account. Magpapalago ng pera gamit ang pera. Para hindi isang araw ay maubos ang pera na ginagastos ng walang plano. Ganon din ang naiisip ko. Hindi pwedeng lagi na lang nakasandig sa naipon. Ay, Ginoo Lin. Dati kang General Manager ng Lin Group. Sigurado akong alam mo ito, di ba? Alam ko naman. Pero ganito kalaking pera, talaga bang ibibigay mo sa akin? Eh ano naman kung ganon? Ang mga profesional na bagay ay dapat ipagkatiwala. Sa mga profesional, natatakot lang ako na baka tumakas ka na may pera. Hindi iyon tiyak. Huwag masyadong magtiwala sa mga babae. Walang pakialam. Basta't naloko na ako. Hindi na iyon isang beses. Kahit na tumakas ka na may pera, sasabihin ko na lang, swerte lang ako sa buhay. Malaki ang naitulong mo sa akin. Hindi ako gagamit ng panlilin lang sa'yo. Ease are the way. May hindi ako maintindihan. Ikaw ang nagsabi. Noong araw sa hotel, pinapaatras mo si Lidaki ang nayumuko. At talagang yumuko siya. At saka kanina, siya talaga. Nasiraan ka. Ngunit siya pa mismo ang nagbunyag ng lahat. Paano mo nagawa iyon? Parang anuman ang sabihin mo, ay ginagawa niya. Parang may superpower. Kung sasabihin ko, totoong may superpower. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako. Hala, talaga bang naniniwala ka? Kung hindi, paano mo ipapaliwanag ang nangyari? Itong mga bagay na ito. Kapag may pagkakataon na, sasabihin ko sa'yo ng dahan-dahan. Ngayon, kailangang subukan ko muna ito. Itong paglipat-lipat sa espasyo. Paano ba ito nangyayari? Sabi ng sistema, basta maisip mo kung sino. Makakapunta ka agad sa tabi niya. Sino yun? Liu Jiao. Bakit ko siya kakausapin kung wala naman akong ginagawa? Mayroon na. Zhang Yu. For the girl I left behind me.
Ah, Kuya Wang, bakit nasa bahay mo ako? Sabi ko, nagkamali ako ng daan. 走错了你。 Maniniwala ka ba? Nagkamali ng daan. Ay naku, Wang Ji. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Hintayin mo ako. Nandito na ako. Wag. 你别。 Wag na. Talagang mali ang pinuntahan ko. Uwi na ako muna. Ay. Napatakot ako. Talagang nakakatakot itong babae na ito. Buti na lang nakatakbo agad ako. Pero, medyo kamangha-mangha talaga yung kakayahan na iyon. Nakuha ko na. Ginoo Jayang, hindi ko sinasadyang sabihin yun. Kahit na sobrang tanga ako, hindi ko magagawa. Nang ganito, bobo ka talaga. Ginoong Jayang, naalala mo ba ang huling beses na kumain tayo? Sinabi niyang mag-nail ako. At bigla ako, hindi nakinig. At nag-nail na ako. At ganito ulit. Sabi niya, paano ko siya inisulto? Sabi ko lang, parang, may superpower siya. Ikaw, pelikula ka. Kahit ano pa man siya, hindi pa rin siya pwedeng gamutin. Hindi, Ginoong Jayang. Tumahimik ka. Kung hindi kayang gawin sa paraan ng salita, kaya't gawin na lang sa paraan ng lakas. Maghanap ng dalawang tao. Ayokong makita siya sa mundong ito. Umalis ka na. Wang Yu, surprise. bakit ka nandito? Siyempre, pumasok ako. Posibleng. Kanina ka nakipag-usap kay Lidakiang. Kung paano ako lalabanan. Sobrang nakatutok ka. Hindi mo napansin, di ba? Impossible. Nandito lang ako palagi. Anong nangyari? Bakit hindi ko alam? Inspector Jiang He. Kahit na palagi kang nakikipag-away sa akin. Pero hindi naman talaga tayo. May matinding galit o put. Pasensya na. Ako kasi. May mission pa ako. Mission. Wang Yu, hindi ka inimbitahan. Bakit ka pumasok? Sa aking pribadong lugar. Sino ka? Sabihin mo, paano mo nakuha ang Lin pamilya? Sabihin mo, paano mo sakupin ang pamilya Lin? Nagsinungaling ako, pamilya Lin, ng abogado, na testamento. Sa pamamagitan ng testamento, nakuha ko ang Lin Group. Paano ko magagawa iyon? Patunayan na peke ang iyong testamento. Pagsusuri ng sulat kamay, at pati na rin ang pamilya Lin. Abogado ng pamilya. Kung ganito, aminin mo na. Aamin ako. Sapat na ang pag-amin. Ano ba ang sinabi ko kanina? Patunay sa hukuman. Jiang He o Jiang He. Nakikita ko na ikaw at si Lidakiang. Walang pinagkaiba. Pareho lang kayong gumagawa ng masama. Sarili ninyong pinagdaraanan. Ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Wala naman. Hindi lang. Tulong sa pag-alala. Sa mga bagay na ginawa mo. Kailangan pang magpasalamat sa ebidensyang ibinigay ni Ginoong Jiang. Paano mangyayari yon? Paano mo mapapatunayan na ang iyong testamento ay peke? Pagsusuri ng sulat kamay. Aaminin ko ang aking pagkakasala. Paano mo nagawa iyon? Hindi ka ba nagsabi na mayroon akong superpower? Siyempre, dahil sa superpower ko ito nagawa. Ngayon, mayroon tayong mga ebidensya na ito. Makakatulong ito sa iyo. Babalik ba ang Lin pamilya? Hindi pa sapat. Isa lang ang video. Malaki ang posibilidad na sinasabi niyang pinilit siya o baka nagbibiro lang. Hindi maaring ituring na kasalanan iyon. Kailangan nating hanapin ang peking testamento, gumawa ng pagsusuri, at hayaan ang abogado ng pamilya na magpatotoo. Upang mapatunayan na binago ni Jiang He ang testamento. Abogado ng pamilya. Ang abogadong ito ay may apelyidong Liu. Ikaw ang palaging namamahala sa mga legal na usapin ng pamilya. Pero, kamakailan lang ay umalis siya sa ibang bansa.
Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Tungkol sa kanyang pagbabalik, kung handa ba siyang maging saksi para sa atin, ay hindi pa tiyak. 这个简单， Ito ay simple. Basta't makuha siya. May paraan ako para mapagsalita siya. Anong bagay ito? Instant na paglipat. Sigurado akong hindi siya pumasok. Pero siya ay biglang lumitaw. Narito na siya. Pinagsalita pa ako ng mga bagay na iyon. Ang taong ito ay medyo kakaiba. Matagal ko nang sinabi na hindi siya normal. Ginoong Jayang, mas maaga pa rin tayo. Huwag na siyang gambalain. Tumahimik ka. Alam na niya ngayon na ginamit ko ang peke kong testamento. Hindi siya mamamatay, kaya tayo ay mapapahamak. Maghanap pa tayo ng 2 pang tao. Ayaw ko nang makita siya. Ginoong Jayang. Ang taong ito, medyo kakaiba. Hindi tayo makakatalo sa kanya. Ano bang kinatatakutan? Kahit gaano siya kagaling, isa pa rin siyang tao. Maghanap ka ng mas maraming tao. Kung talagang hindi kaya. Ganyan na lang. Kamusta? May balita na ba? Sa mga nakaraang araw, nagtanong ako sa isa na dati ay tao ng Lin. Hindi ko alam kailan siya babalik. Walang pagmamadali. Maghihintay tayo ng 2 araw. Basta naman, makakatakas ang monghe. Pero hindi ang templo. Hintayin na lang natin siyang bumalik. Salamat. Huwag mo na akong pasalamatan. Ang sa iyo ay sa akin din. Sa huli, sa akin ang espesyal na kahon. Hoy, nakuha ko na. Anong nangyari? Sabi ng sanatorium, ipapapalit ng kwarto si Lola. Pupunta ako sandali. Oh, sasamahan na lang kita. Hindi na kailangan. Ako na ang pupunta mag-isa. Salamat sa pagod mo nitong mga nakaraang araw. Magpahinga ka ng maayos. Mag-ingat ka palagi. Alainan. Director. Meow. Bakit siya nag-video call sa akin? Wang Yu. Meow. Ming Yao. Wang Yu. Mukhang hindi naman ganoon kalalim ang relasyon nyo. Hindi ka man lang nag-aalala. Matagal na siyang hindi umuuwi. Hindi ka ba nag-aalala? Jayang He, ikaw na walang hiya. Totoong lalaki ka. Lumapit ka sa akin. Ipakawalan mo si Ming Yao. Ako ang lumalapit sa'yo. Bigyan kita ng isang address. Pumunta ka mag-isa. O kaya itawagan mo ang iba. Para sa kanyang buhay. Eetew. Wang Yu. Huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang lumapit. Pakiusap, huwag mo akong alalahanin. Babae. Ming Yao. Ginamit na ito ngayon. Ang instant technique. Kung hindi ngayon, kaya kong mag-teleport papunta. Kay Dream Yao. Hindi mo pinapahalagahan ang magandang araw. At gusto mong makita. Yung taong ganito, isang gago. Nag-fake ng testamento, sinakop ang pamilya Lin. At pati ako at si Lola. Pinalaya sa bahay. Hindi ako makikisama sa isang tao tulad mo. Na walang utang na loob. At may masamang balak. Na nakikisama sa masama. Lin Ming Yao. Maghintay ka. Hintayin mong patayin ko si Wang Yu. Tingnan mo kung paano. Unti-unting kitain ka. Jayang He. Gusto mo lang akong guluhin, di ba? Sige, pupunta na ako ngayon. Palayain mo siya. Lumapit ka sa akin. Bilisan mo. Ano nang karapatan mong utusan ako? CJ,
Huwag akong pahintulutang saktan si Mingyao. Tama ba? Ngayon, kailangan kong gawin ito sa harap mo. Kailangan kong gawin siya. Ngayon kailangan kong gagawin ito sa harap mo. Na siya. Dakiang, hawakan mo siya. Sige na. Bitawan mo ako. Jayang He, hayop ka. Bitawan mo. Jayang He, hindi ka pa rin tao. Iyong kapatid nga yun. Bitawan mo siya. Lumaban ka sa akin. Bilisan mo. Sabihin mong palayain kita, palalayain ko. Kung ganito, ang kawalan ng respeto ko sa sarili ay mas lalo pang lalaki. Wang Yu, dahil sa'yo, masamang tao. Bakit ka makakalaban sa akin? Ito ang mangyayari sa'yo kapag nakipaglaban ka sa akin. Huwag. Umalis ka. Bigyan mo ako ng 10 segundo. Ano ba? Siguro gusto lang nilang magpatagal. Gong Jiang, huwag mo na siyang pansinin. Unahin na nating tapusin ang babaeng ito. Para mapagsisihan si Wang Yu hanggang sa mamatay. Wang Yu. Wang Yu. Bakit ka nandito? Hindi ka ba nasa bahay pa? Paano ito posible? Kakabilang ko lang. Iyan ay sa inyo. Pagsisimula ng countdown ng kamatayan. Kayong dalawa. Magpahinga lang. Huwag kang mamatay. Anong ginagawa ninyo? Inimbita ko kayo dito. Para sa kanya. Ikaw. Ah. 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 Tungkol sa iyo. Tungkol sa iyo. Ang mabuhay ay sayang lang ng pagkain. Ang mabuhay ay sayang lang ng pagkain. Ikaw ba ay tao o multo? Ako ang iyong tiyuhin. Nang aagaw ng ari-arian. Nambubuli. Ulo. Ah. Pinabayaan mong masaktan ako. Nambubuli kay Mingyao. Naunawaan ko na nagkamali ako. Ako. Huwag mo na akong saktan. Huwag mo na akong saktan, kuya. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Alam mo pa ang pagkakamali mo. Alam ang pagkakamali. Alam mo lang. Ang sarili mo. Kailangan na. Wang Yu, huwag magdulot ng kapahamakan. Sa ganitong tao, kailangan siyang harapin ng parusang legal. Huwag. Alam ko na nagkamali ako. Wang Yu, Kuya Yu, ako, may pera ako. Kaya ko. Buong pamilya Lin. Ibibigay ko sa'yo. Naiinis lang ako sa inyo. Lahat kayo. Isa't isa ang pera sa kaliwa, isa't isa sa kanan. Parang walang pera kasama. Bakit? Sobrang yaman, parang eksperto sa lahat ng bagay. Maya. Nagkamali ako, Maya. Tayo ay mga pinsan. Tayo ay magkamag-anak. Hindi mo kayang makita ang iyong kapatid na nakabilanggo, di ba? Noong nakaraan dahil masyado tayong naging maawain sa iyo. Kaya pinabayaan ka naming gawin ang gusto mo. Sa pagkakataong ito, hindi na kita mapapatawad. Mingyao. Wang Yu, nagkamali ako. Hindi na ako mangahas na. Maglagay ng berde sa ulo mo. Tumakbo. Si Lidakyang at Jiang He. Nakalusot na. Pagdukot. At peke na rin ang testamento. Naipataw na ang 2 kasong ito. Hindi na sila makakalabas sa kulungan sa buong buhay nila. Wang Yu, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Salamat. Masaya akong makatulong sa iyo. Masaya na ako. Tama nga. Nagtayo ako ng isang trust fund. Oh, sa ilalim ng pangalan ng pamilya Lin. Sa hinaharap, tutulungan kita sa pamumuhunan. Siyempre, kung nais mo, tamang-tama, maaari kang maging pangalawang pangulo. Maaari kang bumalik. CJ, hindi naman.
Pwedeng maging walang trabaho magpakailanman, di ba? Ay, mukhang sa hinaharap. Kailangan na kitang tawaging Ginoong Lin. Tara na. Wang Yu. Hindi. Anong ginagawa mo dito? Alam ko na nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa ang dami niyan. Pasensya na sa mga bagay na tungkol sa'yo. Wang Yu. Sana mapagbigyan mo kami. Dahil sa matagal na nating pagkakaibigan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Liu Jiao, ikaw ba ay may sakit? Akala mo ba'y bobo ako? Niloko mo na ako. Kailangan ko pa bang patawarin ka? Pero ang tao ay may mga pagkakamali naman. Alam ang pagkakamali at kayang ituwid. Lahat sila ay mabubuting bata. Hindi mo ba narinig ang kasabihang ito? Isang beses na hindi tapat, habang buhay na hindi mapagkakatiwalaan. Nagsasalita ako sa asawa ko. Bakit ka nakikialam? Asawa. Kapatid Wang. Zhang Yu. Hindi. Bakit ka nandito? Kapatid Wang. Nandito ako para sa iyo. Noong nakaraang pagkakataon, naligo siya. At nakita mo siyang walang damit. Wala akong nakita. Zhang Yu. Itinuturing kita na kaibigan. Alam mo naman, si Wang Yu ang asawa ko. Kinuha mo pa ang atensyon ko. May hiya ka pa ba? Ang kapal ng mukha mo. Okay lang na magloko. Nagre-record pa ng video. Nakakadiri. Ikaw. Wang Yu, bago ka bumalik sa kumpanya, sana ay ayusin mo muna ang iyong problema sa pag-ibig. Ming Yao, ako. Binabati ang may-ari. Natapos ang pangunahing misyon. Isang espesyal na kahon ng gantimpala. Dumating na ang espesyal na kahon. Buksan na agad. Binabati ang may-ari. Nakuha ang kaakit-akit na talento. Hindi ba dapat pera ang ibigay? Nasaan ang pera? Bakit wala kahit isang sentimo? Anong klaseng charisma ito? Ano ba ito? Charisma. Nagpapataas ng sariling charisma ng host. Lahat ng mga kababaihang malapit ay magkakaroon ng simpatya sa host. Bata, ikakasal ka na ba? Ano bang gantimpala ito? Ayoko ng ganito karami. Huwag. Wang Yu,